Ang langkawas, mga kawakiwa, marami pong gamit ito. Pwede rin po itong pakuluan, ilalaga, pakuluan, na gagawing parang salabat. Yon. Sa mga may arthritis, mga may rayuma, tutuyuin lang po ito at saka ilalagay sa langis. At yun ang gagamitin nyo pang haplas, pang massage doon sa bahagi na may mga pamamaga. Mayroon din daw kapangyarihan at mabisa rin daw ito sa mga bagay na mga matindi pangailangan. Kaya putulin ko na mga kawakiwa. Kakaiba ito. Ito po yung bulaklak na ginagawang kapsul. Gamot sa mga matang ng lalabo na. Ibig sabihin, pangpalinaw po ng mata. Wik wik. Wak wak. 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 Ito naman yung turmeric, mga kawakiwak. Maghukay tayo ng turmeric. Luyang dilaw. Mga kawakiwak, yung turmeric o kaya yung luyang dilaw, marami po itong pakinabang sa ating katawan. At saka marami po siyang paggagamitan. Halimbawa na yung hinahalo natin sa ating mga pagkain, pangpakulay, pangpalasa. Saka mayroon po siyang kakaibang aroma na kapag hinalo mo sa pagkain ay lalong sumasarap yung ating niluluto. Alam nyo ba mga kawakliwa, noong 1984, doon sa amin, doon sa bayan namin, sa Negros, ako po yung kauna-unahang gumawa ng turmeric powder. Ang layunin ko lang noon sa paggawa ay pangpakulay sa arroz valenciana. Yan siya mga kawakiwat. Oh. Turmeric o kaya luyang dilaw. Magkaiba sila ng dahon ng langkawas, mga kawakiwat. Ito, ibang dahon niya. Yan o. Yun. Tanya mga kawakiwat. Yun ang turmeric. Ang maganda kasi sa turmeric mga kawakiwa, hindi siya masila ni tanim. Madali siyang mabuhay. A few inches later. Yung arroz valenciana mga kawakiwa, yun yung pangunahing inihanda sa tuwing may mga handaan doon sa amin. Kagaya ng halimbawa, kasalan, birthday, o kung ano pa man yun. Kasi yan ay itinuturing na isa sa special na pagkain doon sa lugar namin. Alam niyo ba mga kawakiwak, na ang turmeric, napakaganda ring ibabad sa langit at gamitin panghapla sa ating katawan, lalo na yung mga may sakit na rayuma o kaya arthritis. Ito yung uod na pukan. Ano? Yan. Pag yan ay may pakpak na, yun ang tinatawag sa Bisaya na kikit o kaya naguring. Yan. Kung dyan sa inyo, kung ano tawag nyo sa uod na to mga kawakiwak. Ay, iba dito, tawag dito bukan. Ganyan. Comment na lang kayo kung ano tawag nyo dyan sa inyo. Sa panahon natin ngayon mga kawakiwak, marami na rin po tayong mabibili na turmeric powder o kaya yung luyang dilaw na to, no? Ito kasi ay magandang ilagay sa mainit na tubig pagkatapos ay inumin. Lalo na yung mga may nararamdaman na paninikip ng dibdib o pananakit sa loob ng ating katawan. Nakakatulong po ang turmeric powder upang mabawasan yung mga pananakit na nararamdaman natin sa ating katawan. Ang pag-inom naman nito mga kawakiwak ay pwede siya sa
2 bisis sa isang araw. Ibig sabihin, 2 baso sa isang araw, isa sa umaga at saka isa sa hapon, kaya sa bandang gabi. At dapat ay huwag kang lumagpas ng mahigit sa isang buwan na pag-iinom nito. Dahil mayroon din po itong side effects sa katawan natin kapag nasobrahan din tayo sa pag-inom. Kaya lagi kong ipinaalala sa inyo mga kawakiwa na anumang bagay basta sobra ay hindi maganda. Kahit nga tubig lang ang inumin natin, kung sobra, malulunod tayo o kaya malalasing tayo. Kayo po na nanonood ngayon, kung mayroon din po kayong kaalaman tungkol sa paggamit ng turmeric o kaya luyang dilaw, maaari po sanang i-share nyo dito para sa karagdagang kaalaman din po ng bawat isa sa atin. Kung mayroon pa po kayong alam na ginagamot ng turmeric, ay paki-comment nyo po doon sa ating comment section mga kawakiwa. At para po sa karagdagang kaalaman pa tungkol dito sa turmeric, i-search nyo po dyan sa Google. Hanapin nyo po yung Medical News Today. Ipapakita nila sa inyo ang iba't ibang uri ng mga halamang herbal na pwedeng gamiting panggamot sa ating katawan. Andoon may mga scientific na paliwanag sila doon kung papaano at kung saan dapat gamitin yung mga iba't ibang uri ng mga herbal plant. Mga kawakiwak, alam kong hindi man perfecto ang mga ginawa kong pagpapaliwanag sa inyo. Pero umaasa po ako na kahit papaano, mayroon akong konting naiambag sa bawat sa inyo na karagdagang kaalaman tungkol sa turmeric, o kaya tungkol pa doon sa iba pa nating mga nai-video o kaya sa iba pa nating mga vlogs. Umaasa po ako na sana mapakinabangan nyo po ito ngayon o kaya pagdating ng panahon. Mga kawakiwak, kung yung ginseng ay tinatawag na king of herbs, ito namang luyang dilaw or turmeric, ang siya namang tinatawag na queen of herbs. Dahil napakaraming mga sakit ang kayang gamutin nito, sa sakit, panghalo sa pagkain, at kung ano-ano pa. Kaya napakahalaga ng turmeric o kaya luyang dilaw. Sa amin, ang tawag nito ay kalawag, Ewan ko dyan sa inyo, mga kawakiwa, ko anong tawag nyo dyan sa probinsya nyo. Paki-comment nyo na lang para malaman din natin, So, ilalagay na natin ito sa ating lalagyan. Doon na natin hugasan sa bahay. Hugasan natin. Pupunta tayo sa kabila, mga kawakiwak. Ito yung turmeric, mga kawakiwak. Ayan dito. Ayan yung kanyang bulaklak, Ayan. Ito daw, bulaklak nito daw ay mayroon din daw kapangyarihan. At mabisa rin daw ito sa mga bagay na mga matindi pangailangan. Kaya putulin ko na, mga kawakiwak.
Kakaiba ito. Kasi kalimitan sa bulaklak ng turmeric ay kulay dilaw. Pero ito ay puti. Ayan o. Waki-wak o. Puti siya. So kakaiba. Kaya kunin natin dahil kakaibang bulaklak ito ng luyang dilaw. Kadalasan dilaw ang bulaklak nito eh. Ayan, wala na. So itabi natin ito kung paano natin pakinabangan. Mga kawakiwak. O, ano ulit? So yung doon banda, Mga kawakiwak, ang bulaklak na ito ay isa rin pong herbal. Ito ay isa sa pangunahing sangkap sa ginagawa nilang kapsol para doon sa pagpapalinaw ng ating mga mata. Yun yung sabi sa akin ng kaibigan kong herbologist, formulator, na siyang pangunahing gumawa ng nasabi ko pong ito yung kapsol. ginagawang kapsul para gamot sa mata. Ayun. Ganda oh. Ang tawag po sa bulaklak na to, mga kawakiwak, ay cosmos. Yung iba naman tinatawag nila na marigold. Kasi parang magkahawig itong mga ito eh, no? Maraming lahi din po itong bulaklak na to, mga kawakiwak. Ayan, humingi kami ng sili na tanim kasi ibang klase sili to, mga kawakiwak yan oh. Binunot yung isang puno oh. Lipat na lang namin doon sa bahay. Ayan oh. Tama na yan ang. Ayan oh. Daming bunga ng sili niya oh. Putian, mga kawakiwak. Oo. Ayan. Thank you sa sili nang ha. Ayan. Bakit para sa ilong ka daan yung oo? Kapit bahay namin dito yan, mga kawakiwa. Ayan si Manong, oh. Pag ano, pag nakalingi ako, pag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 
Kamatis na violet. Makahingi ako ng kahit isang puno lang. Okay na yan. Oh, ito ngayon din may violet. Oh, may violet, may dilaw, may green. Ayan. Yun ang pinag-usapan dito ngayon mga kawakiwak. Mga violet na. Kasi, ano na. Oo. Mga kawakiwak, mag-harvest po tayo ngayon ng luyang langkawas. Ito po yung langkawas. Yan. Ito ay mabango. Ito yung madalas na inahalo sa mga bagoong isda. Yun. At siyempre, masarap din ito ipanghalo sa mga nilaga. O kaya mga tinulang manok, masarap din po ito. Mabango po kasi ito mga kawakiwak. Madalas dito na ginagamit sa Kabisayaan, lalo na doon sa banda sa amin, ginagawa po itong sinamak. Ito yung nahalo sa mga sausawan. Masarap po ito. So kukuha tayo ngayon ng laman mga kawakiwak dahil sa mayroong nag-order sa atin. Ano? Marami nito. Yan to. Bukod pa dito, marami pa tayong tanim doon sa bilang taniman natin. Ang dahon nito, pwede rin ibalot ito sa mga pinangat. Yung mga ginataang isda, yung mga maliliit na isda, ibabalot mo ito. Napakasarap din. A few inches later. Yung ganito kalaking puno, mga kawakiwak, ang edad nito ay mga nasa 2 taon na po. Oh. Hinihikayat ko rin po kayo mga kawakiwak na magtanim kayo ng langkawas.
Kasi ang luyang langkawas, marami rin po itong pakinabang sa ating katawan. Marami po itong gamit. Pwede mo siyang gawing panghaplas. Pwede mo siyang gawing salabat, no? At saka, kapag hinalo po natin ito sa niluluto nating mga pagkain, ay sadyang napakasarap din. May kakaiba kasi siyang aroma na wala sa ibang mga ginger o kaya sa ibang mga luya. At isa pa, madali po itong buhayin mga kawakiwa. Hindi siya masyadong alagain. Hindi kagaya ng ibang halaman na kailangan mo talagang alagaan. Ito po ay hindi siya masilan na buhayin. Kaya magtanim na rin po kayong ganito mga kawakiwa. Ayan yung laman niya, mga kawakiwa. Kung wala po kayong binhi na pangtanim nito, mga kawakiwak, marami po tayo. Pwede naman pong ipa-deliver dyan sa inyo. Basta within Metro Manila lang kayo, mga kawakiwak. Ano? Ah, o itanong nyo kung magkano ang halaga, bahala na po kayo. Basta sagutin nyo lang po yung cost ng deliver papunta dyan sa inyo. Kagaya nung dati ko pang sinasabi, kung magkano man ang may abot nyo, yung kalahati noon ay ikawang gawa din natin. Kasi doon sa bundok talagang marami rin yung mga kababayan natin na sadyang nangangailangan. Lalo na pagdating sa pangangailangan sa pagkain at saka sa mga gamot. Sa inyo na mga silence viewer ko, sana po subscribe na rin kayo. At kung mayroon kayong may ambag na isi-share tungkol dito sa mga videos natin, paki-comment nyo na lang po. At sa mga gusto kong magpa-shoutout naman o kaya magpabati sa kanilang mga kaarawan o kaarawan ng kanilang mga mahal sa buhay, paki-comment nyo na rin po para sa susunod po nating mga vlogs o kaya mga video ay mabanggit po natin ang inyong mga pangalan. Kung maaari sana, huwag nyo pong skip yung mga ads natin para kahit papano ay kumita naman tayo, mga kawakiwa. At kung pwede po, mga kawakiwa, paki-share at paki-pindutin na rin ang notification bell para updated po kayo sa tuwing mayroon tayong mga bagong upload. Ang langkawas, mga kawakiwa, marami pong gamit ito. Pwede rin po itong pakuluan, ilalaga, pakuluan, na gagawing parang salabat. Yon. Sa mga may arthritis, mga may rayuma, tutuyuin lang po ito at saka ilalagay sa langis. At yun ang gagamitin nyo pang haplas, pang massage doon sa bahagi na may mga pamamaga. Napaka-effective din ito. Yan, gasin natin mga kawakiwa.
Pag gusto nyo magtanim, ito lang ang ginatanim dito, mga kawakiwak. Ito, oh. Yun. Kaya yan, yan. May konti siyang ugat. Tatanim niyo yan. Mabilis lang itong tumubo. Ay! Tira! Narito na po mga kawakiwak ang isa shoutout natin. Shoutout po kay Romeo Talk TV. Shoutout ko rin po si Idol E.R. Darky Official. Yun din po kay Panoy Vlog TV. Shoutout po sa inyo mga idol. Shoutout din po kay Susana Buak at Lampa Family sa Solano, Nueva Vizcaya. Shoutout po sa lahat ng mga taga Nueva Vizcaya. Ingat po kayong lagi dyan. Shoutout ko rin po si LB Alimpulos. Gayon din kay Rooni Patin. Shoutout din kay Idol Gary Barga, kay Joseph Pares at kay Homer Herrera. Shoutout ko rin po si Jobert Honra. Shoutout din kay Joel Carriedo. Gayon din po kay Bencor Campos. Gayon din po sinashoutout ko si Evelyn Klemowski. Gayon din po kay Virginita Yamada. Shoutout din po kay Province Boy. Sinashoutout ko rin po si VTC Channel. Gayon din po kay Macau TV. Shoutout din kay James Balben. Shoutout din po kay Geraldo Flores. Gayon din po kay Manong Tagabaryo. Shoutout po sa iyo dyan, boss. Sinashoutout ko rin si Wendell Caducio. Ang tawag sa amin doon sa Negros, sa bandang mga Ilonggo, mga Ilongan, ay Langkawas. Diyan ba sa probinsya nyo mga kawakiwak, anong tawag sa inyo nito? Mabangong luya to. Yan, comment nyo naman dyan sa
ating comment section para malaman natin kung anong tawag niya sa inyo. Diyan sa probinsya nyo. Maraming salamat po sa inyo mga kawakiwak. Muli niyo po akong sinamahan sa panibagong vlogs natin ito. Naway pagpalain tayong lahat at bigyan tayo ng Panginoon Diyos ng magandang kapalaran. Lagi po kayong mag-ingat saan man kayo ngayon naroroon. Ay lagi niyo pong alalahanin na ang ating kapalaran ay depende sa ating mga paggawa. Kaya kailangan natin maging masipag upang makasama natin ang pagtatagumpay sa ating buhay at ng ating mga pangarap.